Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for January 2026. Wow! Unang buwan na tayo ng taon. Ano po naghihintay sa inyo? We'll see, we'll see. So simulan na po natin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Bigay natin kay Libra ang mga sagot sa kanilang tanong. Ganon din ang mga mensaheng dapat nilang malaman ngayong buwan na ito. At the center, meron po kayong the Eight of Cups. Beautiful. In the area of what you need to focus on, the Two of Swords. In the area of what you need, you have the Seven of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, wow, Nine of Cups. Alam mo na, Libra, kung lagi po kayo nanonood sa akin, alam mo na ibig sabihin kapag lumalabas si Nine of Cups. Panahon na to make a wish because it will come true. Wish na, wish na. In the area of your near future, meron po kayong the Knight of Swords. In the area of your challenge, you have the Three of Cups. In the area of your fortune, you have the Eight of Wands. Wow, ang ganda nito. In the area of your divine messages, meron po kayong the Three of Wands. At ang outcome nyo po for the month, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, mga Libra, salamat po sa inyong mga donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung only way to support me sa tuwing meron tayong libreng reading for Libra dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagla-like at saka po nagko-comment sa bawat video natin. Malaking tulong na rin po yan. Salamat po. So, at the background of your reading, the Six of Pentacles. Panahon na, Libra, para unahin mo naman yung para sa sarili mo. Okay? You've been giving a lot sa trabaho, sa negosyo, sa ibang tao, sa pangarap ng iba, sa problema ng iba. Lagi kang nandyan for them. Panahon na para balansehin mo naman yung scales mo. Okay? Libra ka, you're very, very balanced and ito yung uri ng tao na fair-minded. So, kailangan maging fair ka din pagdating sa sarili mo. Okay? May mga bagay ka na pinagkakait sa sarili mo na kailangan mo na ibigay. Halimbawa, oras, pagmamahal, i-indulge mo naman daw yung pinaghihirapan mo, bilhan mo din ang sarili mo, hindi puro ibang tao lang. Panahon na to para kunin mo naman yung magpapaligaya sa'yo. Kaya kung hindi ka na maligaya sa isang bagay at ayaw mo na mag-effort doon, karapatan mo yun. Kasi kailangan mo talagang hanapin yung swak para sa'yo in order for you to feel the genuine happiness. Okay? I-clarify natin to by using the card of the month. Divinity. Yes. Every moment is filled with divine. Every moment is filled with divinity. Cherish it. So sabi dito, lahat ng mga bagay ay umaandar sa kagustuhan ng divine power. So, kung ngayon mo marirealize kung ano yung mga bagay na gusto mo nang putulin, gusto mo nang ihinto, gusto mo nang pagtuunan ng pansin kesa ito, yan ay nakatadhanang mangyari. Kasi parang narinig ko, parang ginigising ka ni God tungkol sa mga bagay na mali mong pinaglalaanan ng effort, time, money, energy, love, no? Kumbaga parang nauubos yung sayo dahil lang sa maling bagay na ito. So, nire-redirect ka niya. Kailangan mo daw kilalanin yung talagang para sa'yo. Okay? Especially at the center, meron kang the Eight of Cups. Si Eight of Cups, sinasabi ng yung Spirit Guides Libra na nag-iisip-isip ka na umalis. Ngayong buwan na ito, iiwanan mo na halimbawa yung isang relasyon, isang ugnayan, ayaw mo nang sumama sa mga dati mong friend groups, pag niyaya ka, ayaw mo sumama, no? Unti-unti mong nilalayo ang iyong sarili kasi meron ka marirealize eh. Meron kang katotohanan na bigla-biglang papasok sa isip mo at yun yung bubuwag sa lahat ng ilusyon. Example, meron kang lalayuan na friend kasi na-realize mo na hindi pala siya totoo sa'yo. Parang ganyan. O kaya, meron ka sa isang project, na-realize mo na it's not working anymore, hindi ka na masaya sa proyekto, laging nahihinto, kaya parang sabi mo, time na for you na umalis kasi wala ka ng energy or hindi ka na talaga masaya sa nangyayari. So, kitang-kita ko dito yung pag-honor mo sa iyong kaligayahan at paghahanap mo sa mga bagay talaga na para sa'yo. Ayaw mo nang makontento sa maliit. Ayaw mo nang makontento sa kakarampot. You want bigger, you want better, you want bolder, and deserve mo yon.
So, wag mo daw katakutan or wag mong sayangin yung pagkakataon na umalis lalo't higit pag alam mong kailangan na. Okay? Eight of Cups, clarify natin. So, mga Libra, ano po ang mga nilook forward mo ngayong January? Total, bagong-bagong reading ito, no? So, ano yung mga naiisip mo at ina-anticipate mo na gusto mo makuha ngayong buwan na ito? I-comment mo na yan sa baba. It will come true para sa'yo. The Eight of Cups, ayun, Tomalon, the King of Swords. Yes, kailangan natin ng paninindigan this time, okay? Kailangan mo manindigan, maging matapang, maging palaban, make a bold decision about your move. Kailangan din daw to matalino ka, strategic ka ha. Hindi pwedeng gusto mo lang umalis, aalis ka na lang basta-basta nang hindi nagpaplano. Kailangan to'y pinaghandaan at pinlansya mo mabuti bago ka tumulay o bago ka kumilos. Kasi baka mamaya masayang yung action mo, magsayang ka lang ng oras at effort. Kaya pinapaalalahanan ka ngayon, Libra, na maging matalino sa iyong desisyon at ihanda ang lahat bago ka gumalaw. Para pagdating mo doon sa gagalawan mong bago, okay ka na. Konting adjustments na lang. So, nakita ko talaga dito, you will give to yourself something na alam mong kailangan mo nang gawin. Okay? So, good for you and good luck po with your move and with your decision. Kasi alam kong para sa growth mo yan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Two of Swords. Decision, decision, decision. Kailangan mo na talagang mag-isip mabuti at upuan na yan, seryosohin na, at tignan mo na kung saan ka pupunta, sa kaliwa o sa kanan. Sigurado na ba ako sa yes or sa no? Kukunin ko ba o hindi? Meron kang mga ganyang iniisip. Kaya sabi dito, alamin mo kung saan ka mag-benefit. Equal give and take, kumbaga. Kung pupunta ka sa kaliwa, tignan mo kung mag-benefit ka ba doon. Ano ba yung mga makukuha mo na pabor sa'yo. And then, i-check mo din yung kanan. Alin ba dito yung makakabuti para sa'yo. Then, compare. Pag kinompare mo, doon mo makikita kung alin ang talagang para sa'yo na makakabuti para sa'yo. Okay? Kailangan mong timbangin yan pag nilay-nilayan bago ka mag-decide. Know the facts, know your reality, then sit down and decide. Sa hulit-huli, ang tatanungin mo, puso mo. Sa kung saan talaga ikaw nahakiling yung pakiramdam mo at yung iyong intuition. Okay? Ang mahalaga na ilatag mo yung mga pros and cons, yung mga advantages and disadvantages sa dalawang magkaibang desisyon para alam mo yung pinapasok mo. Okay? The Two of Swords being clarified by. So siya nga pala, Libra, baka mapanood mo to sa 25, no? December 25. So Merry Christmas. And welcome this 2026 with a bang, no? Itong January. Kaya saan po kayo manonood ng ating reading? Saan po kayo nagpapasko? Comment down below. Two of Swords. The Ten of Wands. Yes. Kailangan daw mag-focus ka na talaga sa desisyon na ito kasi nabibigatan ka na. Nahihirapan ka na, pinapasan-pasan mo na yung burden of this decision. Kaya kailangan harapin na yan. Ang paalala sa iyo, huwag ka magmamadali para hindi ka rin magkamali sa mga brainstorming mo o pag-iisip. Kaya ngayon, para mawala to mga daladalahin mo, baka mamaya kinikim-kim mo na yan sa puso mo, kailangan nang i-let go yung bigat. So upo na, pag-usapan na, harapin na. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Seven of Pentacles. Si Seven of Pentacles, tinatanong ka, Libra, ng iyong spirit guides, maghihintay ka pa ba dyan? Kasi parang meron kang hinihintay eh. Meron kang pinagtsatsagaan at hintay ka ng hintay patiently for this. And you need to evaluate, Libra, actually yan a word for you this month, evaluate. You need to evaluate kung itong hinihintay mo ba ay karapat-dapat pang hintayin o naghihintay ka lang sa wala. Kailangan mong tignan, kailangan mong harapin yung masakit na katotohanan. Kasi kaya nakita ko rito umiiwas ka na umiiwas eh. Paano mo malalaman kung iiwasan mo yung topic, iiwasan mo yung issue? Kailangan harapin mo na yan para alam mo kung saan ka tatayo, kung saan yung pwesto mo sa mga bagay na ito. Kapag na-realize mo halimbawa na hindi mo na kailangan maghintay, edi yun na yung power mo to make a move and chase another thing. At least, na-save mo yung sarili mo sa pag-uubos ng oras. Pero kung marirealize mo na okay naman pala to, tiyagain ko, hintayin ko, then go push. Kasi may nakikita ka pang promise eh. So, yan dalawang magkaibang idea or magkaibang move, ikaw ang makakasagot. Kailangan mo mamili para alam mo yung galawan mo sa hinihintay na ito. Kung bibitawan mo na ba o i-keep mo pa rin. Okay?
I-clarify natin yan. Seven of Pentacles being clarified by the Nine of Cups. Wow, dalawang 9-9 ang nandito. 9-9 po is about release, no? Pagkawala or pagbitaw sa mga bagay na negative o mga bagay na alam mong hindi na para sa'yo. Parang binibigyan tayo ng sign ng iyong angel number, pagbitaw, release. So parang kailangan nang i-release ito, no? Itong hinihintay mo kasi parang hindi na siya for you eh. And you need to focus daw more on your happiness. Masaya ka pa ba, Libra? Kontento ka pa ba sa hinihintay mo na yan? Fulfilling pa ba yung feeling sa mga hinihintay na to? O parang wala ka na ring amor? Parang nare-realize mo na, sige, bitaw na tayo. Baka meron pa ibang paraan para abutin ko tong mga wishes ko at dreams ko. So, yan yung kailangan mong isipin ngayong buwan ng Enero. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Nine of Cups. Nine of Cups ang naka-apekto dito. Kaya ka aalis, kaya meron ka ng lakas ng loob at saka paninindigan sa kilos mong iwanan ng isang bagay or tao kasi meron kang tinutumbok na pangarap. Meron kang wish or goal. I-share mo nga yan, ano ba yung wish mo na yan na gusto mong makuha kaya willing ka na iwan to? Kasi parang nakita ko dito na hindi ka na masaya eh. Sabi mo, akala ko ito yung pangarap ko. Akala ko ibibigay sa akin yan, ito. Pero hindi pala. So, ngayon may lakas ka na ng loob na tumayo, maglakad, mag-walk away because ito ang hinahabol mo. Karapatan mo naman to eh, nahabulin yung pangarap mo at kunin talaga yung para sa'yo. Pero ngayon, sabi dito, bago ka kumilos, kailangan talaga na ihanda mo na ito, na i-plancha mo na ito para alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung saan ka sang flag ka dediretso after leaving this behind. Kaya ngayon pinapayuhan ka talaga maging strategic ka, Libra, sa bawat hakbang. Hindi pwedeng plano ko lang to, eto na yon. Hindi. Puting tingin mo yan, ipagtanong-tanong mo yan kung tama ba yung plano mo para malinaw sa'yo yung daan. At talagang ang puntahan mo, diretso ka dito sa iyong mga wish, okay? Napaka-importante niyan. Parang naririnig ko dito, kailangan mo i-align ang sarili mo sa mga wish mo. Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung pangarap, dapat meron kang effort na ginagawa para salubungin siya. So that mas mabilis ang dating sa'yo ng iyong wish. Marami sa atin nag-wish pero wala naman talagang kahandaan or karedihan para kunin siya. Example, pangarap mo maging engineer, licensed engineer, pero ayaw na ayaw mo mag-take ng exam, board exam. So paano? So yun yung effort. Yun yung alignment. You need to do everything that you can para makuha mo yung wish mo na maging licensed engineer. Parang ganon, di ba? So, put your effort so that the universe will see kung gaano ka kaseryoso sa bagay na yan. Okay? Nine of Cups. The Two of Pentacles. Yes, you need to make a bold decision. Kailangan talaga tayo ay gumagalaw, kumikilos. Pinaprioritize natin yung mga bagay na gusto natin. Sabi dito, ano daw ba ang mas matimbang sa buhay? Yun ang kailangan mong unahin para mapanatili mo yung balanse ng buhay mo at makita mo kung ano yung kapaki-pakinabang. Okay? In your near future, meron po kayong the Knight of Swords. Ang tabayanan mo, 12 days, 12 weeks, or 12 months after watching this video, meron kang mabilis na balitang makukuha. Both cards are talking about quick movement. Mabilis na mabilis. So asahan mo this Enero, meron kang mabilis na balitang makukuha na kailangan mo sunggaban kasi nakita ko dito, time is of the essence. Kumbaga, hindi siya available forever. Kaya kailangan mong i-grab yung pagkakataon hanggat nandyan siya. No? So, you need to make a move, quick, desidido, malakas ang loob, matapang, na lumaban. Okay? Napaka-importante niyan. Clarify natin. Knight of Swords being clarified by good. Dalawa, kunin natin. Tatlo. Sige. We'll get this. Naramdaman ko na talagang pang-clarify siya nitong ating near future card. Knight of Swords being clarified by the Eight of Cups, the Five of Wands, and the Knight of Cups. Sabi dito, masyado ng toxic, masyado ng magulo, at saka ready ka na talagang umalis kasi sabi mo, may offer na parang pwede mong kunin. May nag-offer sa'yo. Whether offer of a new job, a new love, offer of a new opportunity na parang hindi mo kayang hindian. Sabi mo, sige na nga, iwanan ko na yung mga bagay na alam kong toxic or hindi makakabuti sa akin, itry ko to. At ayaw mo sayangin yung pagkakataon. Ayaw mo magsayang ng oras.
Kasi parang nagsayang ka na ng oras dito eh. Na-realize mo, no, na parang, ano ba yan? Lahat binigay ko dun, pero bakit ganun pa din? So, now, natututo ka na to pick yourself up at tanggapin yung isang bagong offer na magdudulot sa'yo ng adrenaline rush at kukunin mo siya. Kasi parang nakakita ka agad ng window, no? Nakakita ka agad ng bukas na bintana na gusto mo agad pasukin. Kasi yun lang yung chance mo. Parang ganun. So, grab it, take it, kaya mo yan. In your challenge, meron po kayong self-reflection and face inner demons. So, kailangan mo daw tignang mabuti ang sarili mo, Libra. Kung ano yung mga bagay na kinakatakot mo, kinakahiya mo, yung mga bagay na ayaw mo i-share sa ibang tao dahil nakakahiya, kailangan mo daw harapin na yan at tanggapin na parte siya ng pagkatao mo. So that, hindi na siya magamit against you. At hindi na rin siya sumagabal sa'yo balang araw. Kasi natanggap mo na eh. Kumbaga napaghandaan mo na, and also natutunan mo nang yakapin yung mga bagay na hindi ka aya-aya tungkol sa'yo. At nag-e-evolve ka, nagbabago ka, nagka-transform ka into a better Libra. Okay? Importante yan sa'yo this time. In your challenge, meron po kayong the Three of Cups. Sabi ng yung spirit guides, dalawa ang naririnig kong mensahe. Yung una, para sa ibang para sa ibang Libra diyan. Sabi, wag ka daw um wag ka daw mag premature celebration agad-agad. I don't know why. Nakita ko kasi dito na mas inuuna mo mag-celebrate kesa maglaan ng maraming effort sa proseso. Example, mag-exam ka halimbawa ng nursing exam. Example lang to ha, para magets mo yung ibig kong sabihin. Imbes na mag-review, imbes na pumasok sa mga review center, inuuna mo pa yung, hay, pag nakapasa na ako, bibili ako ng ganito, mag-a-apply ako dyan, pupunta na ako sa Canada. Nandun ka kaagad sa celebratory feeling without taking into consideration yung mga prosesong dapat mong pagdaanan. Parang ganon, no? Sa others naman po dyan na Libra, sabi ng yung spirit guides, be careful daw sa mga social groups mo. Meron daw tao dyan na pinaglalaanan mo ng effort, time, money, tiwala, na hindi naman siya ganun talaga in reality. I don't know, yun ang narinig ko, for certain Libra to, hindi para sa lahat. May certain kang kinakasama or kaibigan or talaga social group na akala mo mabait siya, akala mo talagang one of the team, no? But in reality, iba siya sa'yo pag nakatalikod ka. So make sure na ikaw ay nag-iingat sa mga taong sinasamahan, sa mga taong pinagsasabihan ng lihim, no? Not everybody na ngumingiti sa'yo ay totoong masaya. So be careful. Mararamdaman niya ng intuition mo kung sino to. And ang sabi dito, huwag kang gumawa ng kahit ano. Iwasan mo na lang siya para walang gulo, walang problema. Kumbaga parang binabawi mo yung binibigay mo sa kanyang love, affection, kindness, kasi ibigay mo yan sa karapat-dapat. Okay? Ang Three of Cups being clarified by, you have the Empress card. Yes, sabi dito, mahalin mo ang sarili mo, unahin mo ang sarili mo. Hindi pwedeng laging para sa iba. Para sa iba, para sa iba. Ikaw naman ngayon. Okay? Sabi dito, yung equal give and take, parang hindi mo to nararanasan sa grupo ng mga taong ito. For example, pag sila may kailangan, nandoon ka. Binibigay mo effort mo, nagbibigay ka ng oras. Pag kailangan ng gantong materyales, nandun ka. Pero pag ikaw ang nangailangan, parang ang hirap-hirap nilang hahanapin. You need to think about that. Kanino dapat ibigay ang tiwala at saka loyalty sa isang kaibigan or tao. Dapat iniisip mo yung mabuti. Okay? In your fortune, meron po kayong valiant courage and crossing bridges. Sa valiant courage, kayo po pinapayuhan to take action with passion. Kumilos na daw, mag-decide na, harapin na. If you want to walk away, you need to have the power and courage to do so. Sabi rin dito, it's time for healing, connecting, mending, and releasing. Panahon na para bumitaw with a 9-9 here, and also panahon na daw para maghilom ka sa mga pangit ng karanasan mo at tumulay ka na daw sa mga pagbabago para ma-rebuild mo pa yung life mo at magkaroon ka na ng brand new start. Okay? In your fortune, meron kang 8 of Wands. Si 8 of Wands, sinasabihan ka na yung spirit guides, yes, garantiya, may good news sa'yo this January. Whether good news of a new job, bigla-bigla may naaprubahan, bigla-bigla makakaroon ka ng may magbabayad sa'yo ng pera, or may pinto ang biglang nagbukas para sa'yo. So,
Be excited for the good news sa darating. Narinig ko rin dito parang mga quick resolutions. Yung mga bagay na nakabinbin, akala mo forever na yan dyan, na stuck, pero biglang gumalaw, biglang naging mabilis, biglang nagkaroon ng development. So asahan mo yung movement mo this 2026, particularly in January, sa mga bagay na inaasahan mo. So some of you ay magka-travel din daw. Parang meron kang quick travel, whether going to a different city, going to Manila, baka may aasikasuhin ka, no? So, grab this time at mag-focus ka sa goal mo para maabot mo na siya. Narinig ko rin dito, umiwas ka sa mga distractions, ha? Maraming distraction sa paligid, okay? Pamilya, bisyo, o kaya gimmick-gimmick. Nako, iwas ka dyan, maglaan ka ng maraming oras dito kasi eto na yung chance mo talaga for something better, okay? The Eight of Wands being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, yung mga plano mo umaandar daw in your favor. Nakakaroon na ng advancement, sumusulong na kumbaga. Pero dito, pinapaalalahanan ka, nako, tinan mo naman yung juxtaposition nito. Yung isa mabilis, yung isa mabagal. So parang sabi ni God, ni yung spirit guides din, kung merong mabilis na dumarating sa buhay mo, kailangan daw ikaw ay nagpaplanong mabuti. Dahan-dahan lang sa plano. Pero dapat daw ginagrab mo yung opportunity while it's there. Pero nandun pa rin yung metikuloso mong pagtingin sa bawat hakbang para tama yung bawat plano, tama yung bawat action. Okay? So talagang parang tubig at langis to, no? Malamig at mainit, no? Mabilis at saka mabagal, no? Sabi dito talaga namang i-combine mo yung dalawang bagay na yun para tamang timpla ka at hindi ka maratel sa mga bagay na talagang mabilis sa darating sa'yo this January. So, kapag na-overwhelm ka sa maraming bagay na dumarating, maupo, magplano, kasi yan ang bala mo to make this happen for you. Okay? Napakaganda. So, i-claim mo yan for you, Libra. In your divine messages, meron po kayong a win-win outcome is forecast. Wow. Ano man daw ang mangyari, panalo ka dito. Okay? Congrats po. You also have don't let your past hold you back. Huwag mo daw hayaan na yung nakaraan mo ay makaapekto sa buhay mo this time. Especially sa mga iiwanan, sa mga bagay na gusto mo nang bitawan. Kailangan pag binitawan mo na yan, totally bitaw na. Huwag nang ulan ng balikan, kumbaga, para hindi ka na maapektuhan ng past energies. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Three of Wands. Eto na yon, darating na. Matagal ka naghintay, matagal ka nagtiyaga, matagal ka nagprepare. Heto, may paparating sa yung bagong blessing na kailangan mo talagang i-grab because eto talaga yung chance mo. Divine power is at play. Divine timing ito. Dumating sa panahong kinakailangan mo talaga. So anong dapat gawin ni Libra? Tumayo, kumilos, yakapin. Take this opportunity para baguhin ang buhay mo. Matagal ka naghintay kaya wala ka dapat sayangin na oras at pagkakataon. Okay? The Three of Wands being clarified by you have the Queen of Swords. Queen of Swords, kailangan talaga dito paninindigan. Okay? Talagang you know what you want and you know na talagang ito yung dapat gawin mo. Kasi marami sa atin naghihintay for a certain goal, for a certain dream. Pero pag dumating na, ayun, umatras na. Natakot na bigla. Kaya dito, kailangan talaga dito Libra, na kapag dumating yung hinihintay mo, alam mo kailangan mo maging matapang, kailangan mong kumilos, kailangan mo mag-decide na talikuran na yung past at harapin kung ano yung naghihintay para sa'yo. Wala ka ng time para sa laro-laro, paligoy-ligoy, paiba-iba. Kailangan firm tayo with our decision sa pagyakap sa bagong bagay na ito. Okay? Importante yan for you. Ang outcome mo yan, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have Sun, happiness, and well-being. Wow! I-claim mo to. Meron daw po kayong happiness, kaligayahan this time. You also have Flute, disappointment in a friend or a lover. Yes, ito yon, mga friends mo or lover, meron kang talagang marirealize this time about your social group. So, harapin mo yan para maitama pa or makaiwas ka na. You also have dog barking, advice from a friend. Makinig ka daw sa payo ng iyong kaibigan. Baka meron siyang sinasabi sa'yo na magpaparealize sa'yo na dapat mong gawin. You also have dark woman, babae daw po na maitim or morena or itim ang buhok. May concern daw sa kanya, kausapin mo. Okay? Ang outcome ni Libra for January 2026, you have, wow, Six of Cups. You have 6 here bilang angel number mo, telling you talaga na time na to reflect.
Mag-reflect ka Libra sa mga pinagdaanan mo nitong buong 2025. Kapag nakapag-reflect ka na sa mga mali mong ginawa, sa mga dapat mo pang ituloy, sa mga dapat mo nang bitawan, magkakaroon ka ng malinaw na perspektibo pagdating ng January. Alam mo na kung ano yung mga dapat mong iwasan at mga nadala ka na sa mga nangyari in the past. Malaking tulong sa iyo tong reflection. Para naman po sa iba, sinasabihan ka dito na makakalagpas ka na sa isang mahirap na sitwasyon. Ganoon ang number 6 eh. Parang makakahinga ka na maluwag kasi natapos na yung bigat. Parang ganon. So congrats po para sa inyo. And for others, sinasabihan ka dito, especially with the Six of Cups in general, makakabitaw ka na sa past. Makakapag-move on ka na from all the pain. And ready ka na talaga na mag-move forward at abutin talaga yung para sa'yo. So, I'm very, very happy for you. Congrats. Saludo ako sa'yo kasi eto na yung chance more to change your life. Okay? So, grab your things, gather your thoughts, at simulan mo na yung path mo moving forward. Okay? Clarify natin to. The Six of Cups being clarified by the Five of Swords. Yes. Sabi mo, hindi worth it ang pananatili ko sa isang lugar o samahan or community na para bagang hindi na ako pinapahalagahan or parang binabastos ka o pinapahirapan ka lalo. Parang sila yung source ng pain, ng suffering, at hindi mawala-wala sa isip mo yung mga sinabi sa'yo, mga pinaramdam sa'yo, no? Kaya ngayon, ready ka talaga na umalis na, bitawan na, mag-move on na. Nakita ko rin dito, sabi na yung spirit guides na makakarating ka rin sa moment of reconciliation or pagpapatawad. Pero ngayon, ino-honor mo sa sarili mo yung regalo ng kapayapaan. Peace of mind. Yun ang hinahanap mo eh. Peace of mind, tahimik lang, relax lang. I still have my money, I still have my job, pero gusto ko tahimik, gusto ko maayos. Ayoko katulad dito na parang kada araw lumalaban ako sa mga pating or lumalaban ako sa mga monsters, di ba? So you want to have a peaceful life at ready kang ibigay sa sarili mo yan. Kaya kahit na minahal mo tong taong to sa lugar na to o work na to, handang-handa kang i-let go siya. Kasi pinaprioritize mo ang katahimikan mo at ang good life mo. Okay? So good for you, good for you. And sinasabihan po kayo na yung spirit guides, may blessing sa iyo si God, may regalo sa iyo sa kabila ng mga pinagdaanan mo. Kumbaga may darating na magandang regalo. So, congrats po. Napakaganda niyan sa buhay mo. So, saan po kayo nakaresonate? Ito po ang inyong January 2026. Comment po kayo sa baba kung nakaresonate ka. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages para sa mga mahal kong Libra. So, thank you again for watching po hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.